Magandang araw muli mga katribu. Ikaw ay nanonood ng trending news stories dito sa The Flyers TV. Salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Ang inyong mga likes, shares at comments ay malaking tulong sa aming mga YouTube content creators. Kung hindi ka pa nakasubscribe, nasa ibaba nitong video ang subscribe button. Kung nanonood ka naman sa ating Facebook, i-follow ang aming Facebook page. Maraming salamat, isa kang tunay na katribu. Sa ating pagpapatuloy, tiyak na karagdagang kaalaman na naman ang aming hatid sa inyo. Sa muli mga katribu, lagi nating tatandaang ang katotohanan ay libre nating malalaman dahil ito ay available online. Huwag basta maniniwala sa mga kwentong napapanood. Tayo ay magkusang mag-research ng iba mapagkakatiwalaang institusyon online na magbibigay ng tunay, totoo at mapagkakatiwalaang impormasyon. Pairalin natin ang ating critical thinking. At para sa ating kwento, si Rodrigo Roa Duterte ay naaresto at nakakulong sa The Hague, Netherlands. Ating balikan ang mga kwento kung bakit siya hinainan ng warrant of arrest ng ICC. Si Rodrigo Duterte, binansagang The Punisher, ay isang pangalang nakaukit sa kasaysayan ng Pilipinas. Isang abogado, ang kanyang paglalakbay sa politika ay nagsimula sa Davao City, kung saan siya naglingkod bilang alkalde ng mahigit 2 dekada. Ang panahon ni Duterte sa Davao ay kinilala dahil sa kanyang matigas na pamamalakad laban sa krimen na nagdulot sa kanya ng papuri at batikos. Pinuri ng mga taga-suporta ang kanyang mga pagsisikap na gawing mas ligtas ang lungsod, habang ang mga kritiko ay itinuro ang umano'y mga paglabag sa karapatang pantao. Ang ganitong paraan ng pagpapatupad ng batas ay magiging isang mahalagang katangian ng kanyang karera sa politika na nagtulak sa kanya sa pambansang katanyagan. Ang prangka na personalidad ni Duterte at matapang na pangako ay tinanggap ng publiko na nananabik para sa pagbabago. Ang kanyang mga talumpati sa kampanya ay puno ng matinding retorika, madalas na sinasabayan ng mga pagmumura at pagbabanta sa mga kriminal. Nangako siya ng mabilis at brutal na pagsugpo sa krimen na may kinalaman sa droga, isang problemang matagal nang sumasalot sa Pilipinas. Ang mensaheng ito ay tumatak sa mga botanteng dismayado sa korupsyon at krimen na nagtulak sa kanya sa isang landslide victory sa 2016 na halalan sa pagkapangulo. Pinanood ng mundo ng may pananabik habang si Duterte, isang lalaking kakaiba sa pandaigdigang entablado, ay naupo sa pamumuno ng Pilipinas. Ang kanyang kakaibang estilo at bastos na kilos, isang malaking kaibahan sa Pino na imahe ng kanyang mga nauna, ay tila lalo lamang nagustuhan ng kanyang mga taga-suporta. Siya ay isang tao ng bayan, sabi nila, isang taong sa wakas ay naunawaan ang kanilang mga paghihirap at handang ipaglaban sila. Ngunit ang imaheng ito ng isang tagapagligtas ay malapit ng mahamon habang lumilipas ang kanyang pagkapangulo. Ang pagangat ni Duterte sa kapangyarihan ay minarkahan ng isang mahalagang pagbabago sa politika ng Pilipinas. Ang kanyang uri ng populismo na pinapatakbo ng galit at isang pangako para sa mabilis na hustisya ay tinanggap ng isang malaking bahagi ng populasyon. Gayunpaman, ang kanyang mga pamamaan at mga patakaran ay malapit ng magdulot ng kontrobersya na nagpasiklab ng debat tungkol sa tunay na halaga ng kanyang giyera laban sa krimen at ang epekto nito sa lipunang Pilipino. Ang kanyang pagkapangulo, isang halo ng matapang na aksyon at matinding kontrobersya, ay patuloy na isang paksa ng matinding debate at pagsusuri. Pagkaupo sa pagkapangulo, agad na ipinatupad ni Duterte ang kanyang kontrobersyal na giyera kontra droga. Ang kampanya na tinawag na Oplan Tokhang ay isang pambansang pagsugpo na naglalayong puksain ang paggamit at pagbebenta ng iligal na droga sa pamamagitan ng agresibong pamamaraan. Binigyan ang mga pulis ng malawak na kapangyarihan at isang kapaligiran ng takot at kawalan ng pananagutan ang bumabalot sa bansa. Ang mga kalye ng Maynila at iba pang mga lungsod ay naging tagpuan ng mga operasyon tuwing gabi, kung saan ang mga pinaghihinalaang gumagamit at nagbebenta ng droga ay madalas na napapatay sa mga engkwentro sa pulisya. Ang katwiran ng gobyerno para sa mga pagpay na ito ay kinakailangan daw ang mga ito para labanan ang banta ng droga. Paulit-ulit na ipinagtanggol ni Duterte mismo ang kampanya na nangangatwiran na ito lamang ang paraan para iligtas ang bansa mula sa pagiging isang narco-state. Nangako siyang protektahan ang mga pulis mula sa pag-uusig na nagbibigay sa kanila ng lakas ng loob na gumamit ng nakamamatay na puwersa ng walang gaanong pananagutan. Gayunpaman,
kinonde ng mga grupo ng karapatang pantao ang mga extrajudicial killings na nangangatwiran na ang mga ito ay isang malaking paglabag sa karapatang pantao at tamang proseso. Bukod sa giyera kontra droga, ang pagkapangulo ni Duterte ay minarkahan ng iba pang kontrobersyal na mga patakaran. Nagpatupad siya ng pambansang pagbabawal sa paninigarilyo, sumugpo sa iligal na pagsusugal, at naglunsad ng isang malawakang programa sa infrastruktura na tinawag na Build, Build, Build. Habang ang mga inisyatibong ito ay sinalubong ng magkahalong reaksyon, ipinakita nila ang hilig ni Duterte sa mapagpasyang aksyon at ang kanyang kahandaang hamunin ang status quo. Ang kanyang pamamaraan sa pamamahala, na madalas inilalarawan bilang authoritarian, ay nagdulot ng mga alalahanin tungkol sa pagguho ng mga institusyong demokratiko at ang pananaig ng batas sa Pilipinas. Ang mga patakaran ni Duterte, lalo na ang kanyang giyera kontra droga, ay umani ng pandaigdigang pagkondena. Inakusahan ng mga organisasyon ng karapatang pantao ang kanyang gobyerno ng mga krimen laban sa sangkatauhan at naglunsad ang International Criminal Court ng investigasyon sa mga pagpatay. Gayunpaman, nanatiling matigas si Duterte, iniurong ang Pilipinas sa ICC at kinondena ang panghihimasok ng ibang bansa sa mga gawain ng bansa. Ang kanyang paninindigan sa pandaigdigang entablado ay nagpakita ng kanyang nasyonalistang retorika na binibigyang diin ang soberanya at kalayaan ng Pilipinas. Ang pagkapangulo ni Duterte, bagamat minarkahan ng mga matatapang na inisyatibo at isang personalidad na malakas, ay mananatiling natatakpan ng kontrobersya na nakapalibot sa kanyang giyera kontra droga. Ang halaga ng buhay ng kampanya, na may libu-libong napatay sa mga extrajudicial killings, ay nag-iwan ng malalim na peklat sa lipunang Pilipino. Patuloy na humihingi ng hustisya ang mga grupo ng karapatang pantao para sa mga biktima, habang nagpapatuloy ang debate tungkol sa pagiging epektibo at moralidad ng kampanya. Ang pamana ng giyera kontra droga ni Duterte ay isang komplikado at kontrobersyal na issue. Habang pinapanatili ng gobyerno na malaki ang nabawas nito sa mga rate ng krimen, pinagtatalunan ng mga kritiko na ang halaga ng buhay ay isang napakalaking kabayaran. Ang kampanya ay binatikos dahil sa hindi proporsyonal na pag-target sa mga mahihirap at marginalized na komunidad na lalong nagpapalala sa mga umiiral na hindi pagkakapantay-pantay sa lipunan. Ang pangmatagalang epekto ng giyera kontra droga, kapwa sa lipunang Pilipino at sa pamana ni Duterte ay hindi pa nakikita. Sa kabila ng mga kontrobersya, nanatiling isang sikat na figura si Duterte sa buong panahon ng kanyang pagkapangulo. Pinuri ng kanyang mga taga-suporta ang kanyang malakas na pamumuno, ang kanyang pagiging mapagpasya, at ang kanyang kahandaang harapin ang mga mahihirap na issue. Nakita nila siya bilang isang tao ng bayan, isang taong nakakaintindi sa kanilang mga paghihirap at hindi takot na ipaglaban sila. Ang kanyang mga rating ng pag-apruba ay nanatiling mataas, isang patunay ng kanyang patuloy na apela sa isang malaking bahagi ng populasyon. Ang pagkapangulo ni Duterte ay nag-iwan ng isang hindi mapapawing marka sa Pilipinas. Ang kanyang uri ng populismo, na kinikilala ng mga taktika ng malakas at pagwawalang bahala sa mga karapatang pantao, ay nagdulot ng pagkakawatak-watak sa bansa. Habang tinitingnan siya ng kanyang mga taga-suporta bilang isang tagapagligtas na nagpanumbalik ng kaayusan at nagdulot ng progreso, nakikita siya ng kanyang mga kritiko bilang isang authoritarian na pinuno na nagpahina sa mga institusyong demokratiko at yumurak sa mga karapatang pantao. Panahon lamang ang makapagsasabi kung paano huhusgahan ng kasaysayan ang pamana ni Rodrigo Duterte, ang lalaking namuno sa Pilipinas, gamit ang isang kamay na bakal. Sa kabila ng investigasyon ng International Criminal Court sa kanyang giyera kontra droga, si Duterte ay hindi pa nahaharap sa anumang legal na parusa para sa kanyang mga aksyon. Iniwan niya ang kanyang pwesto noong 2022 kasama ang kanyang kahalili, si Ferdinand Bongbong Marcos Jr., na nagpatibay ng mas mapagkasunduang diskarte patungo sa ICC. Gayunpaman, ang multo ng giyera kontra droga at ang mga biktima nito ay patuloy na nakatakot sa Pilipinas. Si Duterte ay nananatiling isang makapangyarihang figura sa politika ng Pilipinas, kahit na retirado na. Ang kanyang anak na babae, si Sara Duterte, ay nagsilbi bilang kanyang vice-presidente at ngayon ay humahawak sa posisyon ng pangalawang pangulo ni Marcos Jr. Ang kanyang impluensya ay nararamdaman pa rin sa mga pasilyo ng kapangyarihan,
At ang kanyang pamana ay patuloy na humuhubog sa pampulitikang tanawin ng bansa. Bagamat lumayo na siya sa mata ng publiko, hindi iniiwasan ni Duterte na ipagtanggol ang kanyang mga aksyon bilang Pangulo. Pinaninindigan niya na ang giyera kontra droga ay kinakailangan para labanan ang banta ng droga at wala siyang pinagsisisihan tungkol sa kanyang mga pamamaraan. Ang kanyang pagsuway sa harap ng pandaigdigang batikos ay lalo lamang nagpatibay sa kanyang imahe bilang isang malakas na tao na tumatangging mapasuko ng panlabas na presyon. Ang kwento ni Duterte ay isang babala tungkol sa mga panganib ng walang pigil na kapangyarihan at ang pagkahumaling sa politika ng malakas na tao. Ang kanyang pagkapangulo ay nagsisilbing isang paalala sa kahinaan ng mga institusyong demokratiko at ang kahalagahan ng pagtataguyod ng mga karapatang pantao kahit nasa harap ng mga komplikadong hamon. Patuloy na nakikipagbuno ang Pilipinas sa pamana ng kanyang pamamahala, naglalayag sa isang landas patungo sa paggaling at pananagutan habang hinaharap ang mga patuloy na hamon ng krimen, korupsyon at hindi pagkakapantay-pantay. Sa muli mga katribu, lagi nating tatandaang ang katotohanan ay libre nating malalaman dahil ito ay available online. Huwag basta maniniwala sa mga kwentong napapanood. Tayo ay magkusang mag-research ng iba mapagkakatiwalaang institusyon online na magbibigay ng tunay, totoo at mapagkakatiwalaang impormasyon. Pairalin natin ang ating critical thinking. Hayaan mong iwanan ko sa inyo ang habilin ni Jesus sa ating mga sinaunang taga-sunod at haligi ng ating inang simbahan. Kaya huwag tayong panghinaan ng loob kung may mga grupong pilit na sinisiraan ang ating pananampalataya, nasa panig natin ang Diyos. Mula sa aklat ng Biblia sa Matthew chapter 18, verse 18 to 21. I tell you the truth, whatever you forbid on earth will be forbidden in heaven, and whatever you permit on earth will be permitted in heaven. I also tell you this, if two of you agree here on earth concerning anything you ask, my Father in heaven will do it for you. Hanggang sa muli mga katribu. Like, share and subscribe. The Flyers TV.